So, yun nakikita ang, dito sa study na to, Professor, yung inequality dun sa mga high-performing students compared po dun sa mga nasa dulo. Sa high-performing students, parang mataas, mabilis po yung pag-angat, pero dun sa low, walang paggalaw. opo, Naiiwan po opo. talaga sila. Mas naiiwan Ah, pa sila. Yun po yun. Tama po ba? opo, ganun nga ano, kung sa English ano, pero kung sa Pilipino mas nag-i-improve naman ano. Makikita rin dito na there are certain regions ano na for example, Region 2 mataas sila, Region 4B, Cordillera, ayan ano, NCR ano. So hindi lang sa mga high performing, pero makikita mo rin na may mga regions talaga na maaring yun nga maganda yung mga kondisyon nila. Nakikita naman natin kahit sa figures ng ano no sa economic SES figure na talagang sa may Northern Luzon ano, Region 2, Cordillera, ayan ano, Region 1, talagang ano no mas mataas ang mga provisions nila ano sa classroom, ganyan ano. Pero dun sa baba no, lalo na sa farm ay talagang mababa. Ang good news lang dito, nung mineasure sa Filipino, dati talagang halos zero ang BARM. Pero nung mineasure na sila sa Filipino, nakaalis sila sa band 2, ano, nakaangat sila. Kasi ang average ng Filipino learners ay band 4, ano? Ang highest ay band 6. Sa band 6, yun yung sinasabi natin high proficient, 15 to 18% lang ang high proficient sa math. Tapos sa reading, mga 8% lang ano. Samantalang sa region, sa buong mga ibang bansa, 36% ang nasa high proficient. At ang sa math naman ay 52%. Ano? So, yun ang profile. Kaya kailangan talaga, kasi sabi ng iba, no, yung mga teachers, o sige nga, kasi syempre kasama ako sa mga chat minsan, sige nga, i-measure nga nila yung mga bata dyan sa, ano, kunyari, Lao or Thailand. Measure nga nila sa English, tignan natin kung anong score nila, no? So parang feeling ng mga ibang mga teachers, hindi na assess ng tama yung mga estudyante nila, no? Kasi lumabas din sa pag-aaral na in terms of teachers, ang Pilipinas ang pinaka-most educated ang mga teachers at highly qualified, ano? Kaya nga ang daming Filipino Opo. teachers ang kinukuha sa Thailand, di ba po, sa Malaysia. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!